Welcome back to Hypergeek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. And for this episode, Shinso Sasageo. Pag-uusapan natin Sasageo! Woo! Grabe, kakatapos lang na Attack on Titan finale, no? And syempre gusto kong imbitahin yung addict din dito sa sa anime na to. No, mula 2013, inabangan din niya itong anime na to at hanggang ngayon hype na hype siya dito sa sa series na to na anime na to. Kilala niyo na siya, guys? Bibs, welcome back sa Hypergeek. Kamusta? You know? Hi, thank you again sa pag-guest sa akin dito sa Hypergeek for the second time. Alam mo, kailangan ko ng mga tulong pag ganitong klaseng anime, lalo na pag nag-ending, na minsan may mga sobrang complex na pinapakita sa ending. And sayang lang, no? Meron din tayo sanang mga makasama ngayon na nakapagbasa ng manga. No? Sana mas makapagbigay sana sila ng insight sa atin. Kaya lang, for some reason sa schedule, hindi lang nagtugma. No? So, ngayon, talagang tayo na kapwa anime na watcher, mapapag-usapan natin tong Attack on Titan, no? And gusto mo na kitang kamustahin, Ibet? Ano ba yung just to jumpstart this episode, ano ba yung naging origin story mo dito sa Attack on Titan na knowing na hindi tayo parehas manga reader, no, sa anime lang tayo. Nung lumabas yung anime, pinanood mo ba siya agad? Take note, binasa ko yung manga at one point. Ay, okay. So, saan hindi point ako to? totally... Nung nabitin ka ng season 1? Oo, nung nabitin ako ng season 1. So, binasa ko yung manga, pero, wait lang. So, origin story tayo, nag-start yung panonood ko ng Attack on Titan. Kasi nung college ako, meron akong cosplay shop. So, since alam mo na, cosplayer tayo, ganyan. Tapos, doon ako nakakakuha ng mga insights sa mga sikat na anime at the moment. Kasi syempre, kung ano yung ipapagawa nila na outfit, di ba? Na cosplay character. Tapos parang nagkaroon ng time na nagkaroon ng influx ng nagpapagawa ng Survey Corps jacket. Sabi ko, ano yung ba green? To? Parang, hindi yung green, yung mismong brown na jacket. Yung brown. Okay. Yung brown. So parang ang dami nagpapagawa. Hindi ko alam kung bakit. So, sinearch ko. Tapos ako, okay, sige, testingin natin. Tapos parang episode 1 pa lang, magugulantang ka. Kasi parang, ang daming nangyayari. May namatay ka agad. Tapos parang, di ba parang, di ba? So, ganong factor. Totoo. Tapos parang, at that time kasi, di ba, usong-uso yung mga anime na may mga ganong pabitin. Gaya niyan yung parang sa Full Metal, namatay yung nasa episode 1. Tapos parang nagkaroon pa nga ng running joke na pag ganun yung hairstyle, yung nakatali sa gilid. Mamamatay tong nanay na to. Okay. Gets. Hairstyle lang buhok ng mama ni Eren, di ba? So, yun. Ano pa ba? Tapos, after nun, di 2013, pinanood ko na siya, na-addict ako. Tapos, pumapasok ako sa school ng may red scarf. Mikasa yan. Nagpagupit pa talaga ako ng hair for that purpose na magaya ko si Mikasa. Tapos, gustong-gusto ko talaga siyang i-cosplay. Kaso, that time kasi, wala akong budget. Siyempre, alam mo na, student budget, ganyan, student meal tayo. Tapos, pag pumapasok ako ng school, lagi akong merong necklace ng Survey Corps. Yung, medyo long chain siya eh. Tapos hanggang dito yung pendant. Tapos, nako. Good old times. Nagets ba ng mga kaklase mo yun nung time na you're paying homage to the anime? Oo, na nakascarf ka na pula sa... Kasi mainit sa Pilipinas eh, di ba? Tapos nakascarf, no? Fashion, Fashion. Wala bang nagtanong or, uy, Attack on Titan ba yan? Reference ba yan? Ganyan. Wala bang nag-react na ganun sa mga kaklase mo? So, tawag dito. Sa mga kaklase ko, walang may alam. Which is understandable kasi alam mo naman, pag weeb shit, loser, that time. Parang, parang loser ka eh. Tapos, good thing kasi merong Japanese club dun sa school namin. So, dun sa Japanese club, syempre, lahat sila nanonood ng anime, mahilig sa manga and all. Sila lang yung nakakagets nung ganon. Tsaka nung scarf. So, parang, alam mo yung tipong pag may nakasalubong ka, tapos alam kung bakit naka-red scarf ka, may blood of approval. Parang, parang cool kid ka din, bro. Alam mo ta? Tropa tayo. You're my friend, ganon. Tropa tayo, ganyan. Kasi that time, honestly, ikaw ba? Nung 2013, nung time na to, graduate na ako ng high school. So, ako nito, first year college. And nung time na yon,
wala pang Netflix eh, 'di ba? Wala pa tayong mga streaming sites, wala pa tayong mga streaming apps. Talagang sa internet ka lang manonood. And ito yung mga panahon na dahil college na kami, tambay na kami ng computer shop. Medyo may tiyaching na, tsaka nauuso na yung mga promo. Promo sa com shop na 3 hours, ganyan, 4 hours, ganyan. And then, parang 50 pesos, 3 hours ata yan, mga ganong klase. Doon na kami nagsisimulang manood na habang hindi nagsisimula yung Dota, may mga nanonood ng Attack on Titan sa computer shop na mga mas malalaki sa amin, mga higher year. Ganyan. Shoutout ko dala din yung tropa ko dito si Pat kasi parang siya yung nag-introduce sa akin itong nung Attack on Titan. Kasi that time, alam mo naman that time, pa lang, parang era pa lang ng pagka-introduce sa akin ng anime Word of na mouth. oo, yung ganon. And at the same time, yung tuloy-tuloy ka na manood ng Big 3. Big 3 lang muna. Yung parang panghimagas mo yun sa sa anime noon that time. Try mo to, Kuya Boss, try mo tong Attack on Titan, maikli lang. So ako, parang okay to Attack on Titan episode 1. Tas gaya mo, tangina na episode 1, ano nangyari, gago, pinamatay. Sino bida dito? Sino bida dito? Nagkaroon ako ng idea that time na parang walang bida doon sa kwento kasi kada may ini-introduce, may namamatay. Diba? May namamatay, tapos may sumilip na Titan. Eto guys babalik ko lang kayo dun sa season 1 kasi wala pa tayo sa All Out. Jumpstart pa lang to, no? Nung season 1, when everything is happening dun sa wall, within the wall, magugulat ka bakit biglang may malaking threat na hindi pa napapaliwanag? Yun kasi yung hook punch sa akin agad nung episode 1. Yun yung hook punch agad nung season 1 eh. Diba? Na parang, ano yung kwento? Bakit may malaking tao na walang balat, diba? Walang skin. Yung mga Titan mismo. And after nun, yun, nagtuloy-tuloy na kami at nahinto kami dahil dun sa 4 years gap. So mamaya, pag-usapan natin yun, no? Yung 4 years gap. Nung time na to, nung 2013, buhay na buhay ang Comic Alley, Bibs, kung pamilyar ka doon. Talagang lahat, halos, wallpaper, poster, mga, ano pa ba, yung mga necklace, yung cape, mga keychain, ganyan. Talagang halos lahat. Puro Attack on Titan yung makikita mo dito sa nung time na yun, lalo na kapag nandun ka sa mga convention. Convention yun, talaga. Puno-puno ng mga naka-cosplay ng Survey Corps. Talagang season 1 lang to Oo, season 1 lang to. Season wala pa 1 pa lang. nakakaalam nun. Ngayon, let's go all out dito sa dito sa episode natin. Ibig sabihin guys, meron na kaming mga spoiler na mapag-uusapan and at the same time yung overall experience natin dito, no. Unahan ko na, babes, kasi I'll be honest, nung bandang simula, okay ako, mabilis sabayan or madaling sabayan yung kwento ng Attack on Titan. Pero as the story goes by, bandang season 3 and season 4, yung unti-unti nang nare-reveal kung ano yung pinagmulan, ano yung pinaka-problem, and at the same time, yung bumabalik-balik na sa past, tapos biglang sa future, it gets shaky no? Medyo maguguluhan kapag hindi ka talaga nanood mabuti. O pag hindi mo talaga inintindi yung mga intricate detail, no? 1 to 10, ano yung knowledge mo sa Attack on Titan na masasabi mo na habang nanonood ka nagets mo talaga yung series, no? Sa anime. Hindi ko alam kung justified yung rating na ibibigay ko sa sarili ko. Pero feeling ko 8. 7.5 or 8, ganyan. Binabaan bigla. kasi ako, I'll be honest, around 5. Around 5. Okay. 5 over 10, no? May mga time na, lalo na dun sa mga latter part, hindi na ako nakukuha nung series kasi meron na akong hindi maintindihan dahil hindi ko sila gano'n nakilala. Yun yung keyword doon. Hindi ko sila gano'n nakilala. Gusto ko, pag nag-all out tayo dito, Bibs, pag-usapan natin muna per season. Season 1. Okay, sige. Shit! Sana maalala ko. Hindi, ano yung mga naalala mong highlights sa season 1 na talagang sobra tayong na-hype noong 2013? But since nabato na naman natin na kanina yung first episode. Yung aside dun sa mind-blowing na episode 1 na kagaya nga ng sinabi natin, bigla na lang may talagang ang ganda ng ng opening ng Attack on Titan, ang strong kasi magtataka ka. Yes. Saan galing tong Colossal Titan? Bakit biglang may lumabas na higante? Kasi 'di ba, lahat sila aware sila na hindi peaceful yung mundo natin for the past 100 years. Parang wala namang wall breach for the past 100 years. Tapos nagulantang na lang sila, biglang may kumidlat. Tapos biglang may lumabas na kamay dun sa wall. So parang yon very, very memorable. Si Bertolt yun, di ba? Si Bertolt yun, di ba? Si Bertolt yun.
Tapos yung pinakita na siyempre namatay yung nanay ni Eren. Tapos pinaka-memorable din sa akin yung part na akala ko namatay si Eren, putang ina. Episode Oo. 7 ng season 1, yung kinain siya tapos Mm. lumipad yung kamay. Sabi ko, ha? Ano to? Sabi Sinong ko, bida? yung bida Sinong ba bida? to? Kasi, di ba? Ito. Sabi ko, yung bida patay na. So, paano na to? Wala nang bida. Di ba? Tapos Gago. ito pa yung Oo. malupit doon, Kuya Balls. Nung pinanood ko tong season 1 weekly, hindi siya binge watch. So, Okay. isang Okay. linggong nasa utak ko na patay na si Eren. Sabi ko, asan na? Okay. Asan yung Okay. susunod na episode? So, ganon. Ikaw Galing, ba? galing. Eto na ba yung kalaban niya si Annie nung time na to? Yung nakagano na sila pareho? Eto na ba Hindi yun? pa. Season 1 pa lang eh. Season 1 pa lang. Okay, okay. Kasi yung time na yun nga, gaya ng nabanggit mo, no, wala tayong maisip kung sino yung bida. Tsaka, nakakaulol din isipin kasi mga bata lang sila eh. Hindi nila alam yung gagawin nung binutas yung pinakaunang wall, talaga nagulantang sila lahat. Not knowing na yung episode 1 na yon towards siguro episode 2, bandang episode 2, sobrang importante na towards at the end of season 3 and season 4, palaging nababalikan. Diba? Ang dami lagi Oo. reference. Doon mismo sa araw na yon na nabutas yung yung sumilip yung Colossal Titan. Hanggang doon sa dulo ka mo, hanggang sa kahuli-hulihang part ng final, di ba? Nabanggit pa rin yung episode 1. So, yun. Itawid ko ng konti. Yung ibon na parang foreshadowing ba na... Oo. Hindi, yung ibon na parang tinignan nung Titan na kumain sa nanay ni Eren. Di ba? Si Dina Fritz, yung nanay ni Zeke. Nanay ni Zeke. Tatalong ko nanay ni Zeke. Yun yung naging Titan na kumain kay Carla. Si Carla yung nanay ni Eren. Yes. Na, pati dito sa anime, mga kabitan ng usapan di ba? Not knowing na, yung pala yung yung, ano ba tawag doon? Pangalawang asawa ni Grisha, yung tatay ni Eren. Ito, hindi ko sure kung napansin mo to, pero minention yun sa ending, di ba? Na inutusan ni Eren si Dina Fritz na kainin yung nanay niya. Unknowingly, Kaya or sabi ko siguro... na, hindi unknowingly. Talagang inutusan niya kasi si Dina papunta kay Bertold. Eto, nandun na tayo sa ending agad, di ba? Kasi connected eh. Kasi pinali naman to di ba si Bertold di ba nag-transform. Tapos di ba nagiging tao ulit after ng transformation, di ba? Si Bertold, muntik na siyang makain ng Titan, which is si Dina nga. Pero, importante siya sa story. So, ang ginawa ni Eren, imbis na kainin ni Dina si Bertold, niredirect niya si Dina papunta dun sa bahay nila, which is, nakain yung nanay niya. Yes. Isipin mo kasi yun, hindi parang pwedeng mamatay si Bertold. Exactly. Laki ng part ni Bertold, no? So, balik tayo ng season 1. Kailan ba yung naglaban si Annie tsaka si Eren? Kailan naglaban si Annie tsaka si Eren? Season 2 na ba yun? Season 2 pa. Kasi ang focus ng season 1 is nag-transform si Eren as Titan. Tapos parang kailangan nilang depensahan yung sarili nila. Naalala mo yung part na na corner sila? Na parang tao ka ba or Titan? Tapos si Armin, siya yung hesitant pa si Armin dun eh. Eren that time. Oo. Pero yun pa lang. Sa season 2 pa tayo lalaban si Annie tsaka si Eren. Yun yung time na parang marami ng flashback na kung paano sila nag-training, 'di ba? Ano ba yung motive ni Eren? Ano yung motive ni Eren tuloy? Ni Erwin, 'di ba? Doon na pinakilala sila isa-isa. And yun yung pinaka naalala ko talaga sa season 1 na sobrang hook punch talaga, no? Hook punch talaga na maaalala mo kung bakit ka nagsimulang manood. And from that 4 years gap, ang taas ng anticipation. Na parang nung in-announce sa atin yung season 2 ng 2017 and then nagtuloy-tuloy na, nandun lagi yung high niya sa akin, no? Sa sa part na yon. Dito sa season 2, ano yung mako-consider mong highlight or naaalala mo? Yung yung hinuli nila si Annie. Yun talaga yun eh. Yung naglaban si Eren tsaka si Annie. Tapos 'di ba yung si Annie yung nakaganon siya sa sa forest. Tapos 'di ba doon ang talino ni Erwin doon na yung kinorner nila si Annie. Tsaka ang talino rin ni Armin kung paano niya na-identify na si Annie yung Titan. Kasi 'di ba parang hindi siya pinatay. Oo, doon pala yun. Kasi yung nakasulat sa kamay. Oo. Sino ba yun? Yung parang nalaman niya na
Titan si Annie. Si Armin ba yun? Parang binraso niya ata yun o parang kinuha niya kasi tumatakbo silang isang grupo. Hindi, si Rainer. Si Rainer, nakuha siya sa kamay ni Annie tapos nagsulat siya ng note. Kasi nagtaka si Armin, bakit daw nung kinuha ni Annie si Rainer, hindi siya pinatay or anything. Tapos nakawala pa. Nakawala pa si Rainer. Tapos biglang gumanon si Annie. May binasya siya sa kamay niya. So, ibig sabihin parang tinuro ni Rainer kung nasan si Eren. Kasi ang goal nila that time is makapture si Eren, di ba? Yes. So, yun. Dito na rin na unfold yung yung story ni tawag dito ni Ymir, yung maliit. Meron pa yung isang maliit na Titan, tama ba? Yung Joe Titan. Oo, na parang doon ba tama ba? Nagkakabit-kabit na doon, nag-connect na sila na yung mga Titan ay dati palang tao. Dito na na-reveal yun or dito na napaliwanag yun kasi toward season 3 and 4 puro na to gera na to lahat no? High moments na to lahat So, dito sa season 2 na-establish yung mga kwento na yun, no? And marami ako hindi pa sa season sorry Kuya Balls. Stop lang kita dyan. Na-establish sa dating tao yung mga Titan sa season 3 na. Kasi sa season 2, ang pinakita pa lang is, di ba, yun nga nag-transform si Arnie. Tapos naalala mo yung scene sa village ni Connie? Na nagtaka sila bakit nawala yung buong village. Tapos yung nanay ni Connie na na baldado, nagtataka siya, bakit may nakahigang malaking Titan yun, sa bahay nila? Pero hindi pa nire-reveal, di ba? Yung nakabaliktad tapos ang liit ng legs. So parang question mark is parang putasan galing yung mga Titan. Although hindi pa siya explicitly sinasabi, pero nung nakita ni Connie yung village niya, tapos nakita niya yung picture nung nanay niya and all, na parang doon nag-click na magkamukha. May possibility or paano naging Titan. So anyway, going back. Ang daldal ko, sorry. Go. Hindi, goods lang. Kasi ito yung part talaga na binge na to sa akin, no? So naghahalo-halo kung ano yung mga nangyari in between seasons, no? In between season. Ang natatandaan ko dito, di ko alam kung season 3 na to or 2, no? Pero either way, yung nasa taas sila ng isang tower, tapos parang doon na ni-reveal nung isang character na Titan siya, yung babae. Si Ymir. Joe Titan ba yun? Joe Titan, di ba? Joe Titan. Si Ymir. Yun, niligtas siya lahat. Tapos doon na nagkaroon ng parang, Titan ka pala. So kalabang ka. Teka lang muna, hindi. Yun yung time na yun na nagkakagulo sila. And eto for me yung the best na season talaga. Yung season 3. Yung kasunod. No? Dito na pinakilala si Zeke. Dito yung Gera. Dito yung Beast Titan. Armin. Gago, ito i-roleplay ko na mabilis. Eren. Who do you think is the enemy? Ako yung Armored Titan. Ako yung Armored Titan, si Bertolt. Ito, siya yung Colossal. Siya yung Colossal? Putang ina. Ano yun? Very casual no? Tapos, ang galing lang kasi si Mikasa nakatunog agad. Akirman talaga nakatunog agad. Putang ina, kasi magta-transform na sila agad Nung parang babatakan na ni Mikasa, di ba? Dapat hahatawin niya na. Biglang nag-transform na yung dalawa. Ito yung magandang ito yung talagang hindi ko makakalimutan na high moment sa akin kasi nagsunod-sunod dito Di ba? Pagkalabas ng dalawang yon, nagka-round 2 pa yun di ba? Yung una, yun yung laban nila dun sa wall. Di ba? Nabutas yung wall. Yung round 2, yun, ito na yung may plano sila, yung hinahanap sila dun sa pader. Di ba? Yung si Armin na naman. Si Armin na naman yung nakadali sa kanila na parang, asan ba sila nagtatago? Saan ba sila nagtatago? And ano yung pwede nating gawin para, bakit nila tayo nakikita tapos di natin sila makita? Yung kasi, yung pala, may leverage sila kasi nasa taas sila. Yun na, dito na lumalabas yung pagkataktisya ni Armin. Nakikita natin yung leadership ni Erwin. Si Kenny. Dito din si Kenny inintroduce, diba? Sa season 3. Oo. Kenny! Ina. Solid talaga. Season 3, parang all the high sa akin, lalo dun sa mga laban. And, I think dito yung pick ni Eren sa akin bago siya maging sad boy. Oo, tama. Sad boy, no? Bago siya maging... Pero wait lang, Kuya Balls. Bago tayo dumating dyan, meron pang isang sobrang iconic na scene sa season 3. Yung mamamatay na si Captain Erwin. Oo. Soldiers, rage! Soldiers, fight! Tatake! Shit!
Talagang Gagi. parang yung speech ni Erwin doon, goosebumps talaga. Yung parang mararamdaman mo tagos hanggang buto yung ano niya yung emosyon na Oo. alam mo yun yung parang ito na yung final. Alam niyong tatakbo kayo papunta sa kamatayan niyo pero wala tayong pake kasi ito yung role natin in this war, 'di ba? Tapos very mixed emotion ako nung una na mamimili between Armin and Erwin. Pero I'm glad na hindi si Erwin yung binuhay. So Kasi parang Armin ka namatay dun? si Armin Erwin ka ng dun? oo, mas okay sa akin na si Armin yung nabuhay kasi very vital yung magiging role niya in the end. And at the same time, gusto ko yung feeling na na-preserve natin yung malungkot man isipin na hindi alam ni Erwin kung ano yung nandun beyond the walls. Pero at the same time, thankful ako na hindi niya nakita na ganun kagulo yung mundo. Na alam mo yun, parang masakit man, pero 'di ba? Parang mas okay na yun for me. Parang hindi nasira yung image niya na may other world outside, ganyan. Without knowing kung ano yung decision nila, no, yung hindi pa pinapakita na hindi pa dumilat si Erwin para tanggalin yung kamay niyang ganun. Ano ako, leaning towards Erwin ako. Pinakamatalinong tama naman si Levi. Pinakamatalinong decision yun. Buhayin mo yung yung leader, buhayin mo yung tactician nyo. Diba? And nakakalungkot lang doon kasi after nun, oo nga naman, pinili ni Erwin yun na as a suicide mission, yung dulo na yun, diba? And may part din sa kanya na parang don't bring me back to this world. May ganun diba? May ganung notion. At sino yung parang pwedeng magligtas sa atin moving forward. And doon na parang parang in a way, nag-make sense sa dulo, oo, no? Pero in that time, parang PT revival siya kay Armin kasi although nakikita naman natin yung potential ni Armin as a leader, as a tactician, hindi naman din ganun pakalakas yung yung pwede niyang maging epekto compared sa kayang gawin ni Erwin. Diba? So ako, that time, leaning towards Erwin ako. So nung binubuhay na nila si Armin, nakahinto lang ako na habang nanonood, nakahinto lang ako nun. Kasi isa yun sa mga talaga, yung parang redefining moments nila as a character dito sa season 3, no? Meron pa tayo isang nakalimutan bago yon. Lumabas si Levi mula sa green smoke. Tapos inatake niya yung Beast Titan. Diba? Yung galit na galit siya kay Zeke. Putya, yung galit na galit siya kay Zeke, no? Pinanggigilan niya kasi parang yun yung last order sa kanya ni Erwin Parang kami na yung bahalang sumugod, kami na yung bahalang mag-suicide. Pero kailangan mo patay mo si Zeke. Just give me a diversion. Just give me a diversion, makalapit lang ako. Tapos yun nga yung ginawa niya. Kaya parang ang bigat nun Ang bigat nun. Ang bigat nun for Levi kasi dinala niya yun hanggang huli, di ba? Yes. So, and you know how Levi praises Erwin talaga when it comes to yung pagiging soldier, 'di ba? Talagang mataas yung tingin niya kay Captain Erwin. Hanggang dulo, 'di ba? Hanggang dulo. Tawid ko ng konti. Niya, no? Sinabi niya na parang Armin has your eyes, Erwin. 'Di ba? Parang I'm glad I serve with you. Yung mga ganon. Yung dulo, yung sa ending na nakaupo na siya after nung laban nila kay Eren, no? Mamaya pa yun. Pag-uusapan natin yun mamaya. Pero kasi yung time na yun, yung season 3 sobrang peak for me. Bigat. Etong season 1 to season 3, ito yung favorite ko actually nung part nung nung show kasi dito yung yung simpleng paraan nila before na they're trying to live. They're trying to survive. No, kahit nabutas yung wall, ginagawa nila within their means, 'di ba? Wala pa tayong pinag-uusapang gera dito. Wala pang life outside the walls. Wala pa yung Marlians. Wala pa yung ibang mga plot na inexploit sa season 4, no? Ang ganda dito sa season 1 to 3 kasi yung buhay sa loob ng wall talagang pinakita nila, no? How to live. Diba? Medyo inspiring nga siya in a way kasi being a soldier, serving this quote-unquote wall or this community, hindi siya hindi mo siya masasabing parang facade lang ng mga tao doon. Not until season 4. Not until yung final season na hinati sa 4 na piraso yung final season. Kasi walang season 5 parang
Season 1 to 3, and then sabi dito, Season yung final 4. season is already Oo. the final season. Tanginang final season yan. Sorry. Napag-usapan din natin kanina yung mga opening songs. Halos magkakatugma yung tema nila, 'di ba? Upbeat na talagang sasagayo, 'di ba? Pero when it comes to the final season, nag-iba. Dito na natin naramdaman yung fake freedom, 'di ba? Living outside the wall. Nakita nila yung dagat. Tapos after nun, akala natin yung war. Oo, after nun, parang ending na dapat, pwede na maging ending. Pero napaisip tayo, ano yung susunod? Ano yung kasunod? After natin makita na ang liit lang pala nung gusto nilang pangarap, na makita lang yung dagat sa labas ng walls, ang liit lang pala nun. Dito na sa season 4 yung na-unveil, and dito na nakita natin yung downside ni Eren. For me, I can say it downside. Nung time na nagpalit na siya, nagkaroon na siya ng alter ego. Diba? Because there was an obligation. There was this responsibility. Mamaya, no? Nung hinawakan niya si Historia. Ikaw muna, Bibs. Balik ko sa'yo. Ano yung thoughts mo dito sa season 4? No? Nung after nung season 3 na talagang all the high tayo. Nung nagpunta ng season 4, ano yung na-feel mo towards the series? Parang nag-iba yung tema ng show. Yun yung naramdaman ko. Kasi ang goal, 'di ba, sabi mo nga ang goal lang nila is makalabas dun sa walls, 'di ba? Makita yung dagat, makakita ng volcano, ng lava, or parang yun yung nila wonder eh. Yun yung parang looking at it na wala ka talagang alam sa nangyayari sa mundo. Pero outside the walls, putya, ganun pala yung mundo, no? Talaga palang kinulong sila. Parang doon mo makikita na, shit. For a reason. Kinulong sila for a reason. Oh. Yeah. Diba? Tapos parang doon ma-realize na ang laki pala nung mundo. Kasi parang yung first 3 seasons, ang mundo natin is yung paradis lang eh. Yung island. Diba? Yes. Yun lang yung alam nating mundo. Pero putya, paglabas, meron pa palang mas malaking mundo na yun nga yung nangyari. Diba? And in a way na pinakita yung lifestyle ng mga tao sa labas ng wall, 'di ba? Or parang ano yung tingin nila doon sa mga taong nakatira doon sa loob ng wall. So 'yun. Ano yung isla nila Sik? Yung ba yung mga Marlians, tama ba? Marlians. Yung inatake nila doon sa part na 'yon. Yung pala yung parang for X number of years yung nag-declare ng war sa kanila, na parang doon pala galing yung mga Titan, mga pinaparusahang Eldians, 'di ba, na pinapalabas lang nila doon sa ng pinapalabas lang nila para maging Titan. Kaya nabuo yung Paradis Island kasi lahat pala yon mga colossal Titan na naging bato, naging wall, naging konkreto, naging wall, 'di ba? Sobrang parang ang gulo na nung time na yun, no? And dito na nakita na natin yung descent ni Eren na parang ano ba yung gusto niyang mangyari. Kasi, balik ko dito sa part na kinukuha ni Reiner tsaka ni Bertolt si Eren. Para, kasama si Ymir. Para i-convert. Diba? Para i-convert. Pero ayaw nila that time na parang maniwala, nakakampi sila. Kasi, kahit si Reiner, pansin mo, nung that time, nagkakaroon ng alter ego. Nagkakaroon siya bipolar no? Nagiging two-face siya. Parang at one point gusto niyang makamtan yung mission nila, pero at another point gusto niyang iligtas sa may mga tropa niya. Gusto niya lang maging kasama sila Armin. Ang hirap doon, no? Isipin mo, ikaw yung tao na may ganong responsibility na later on nakuha din ni Eren o na much more larger scale talaga. And hindi ka makapag-react based on kung ano yung nafe-feel mo. Diba? Si Bertolt lang laging takot. Kung titignan mo yung itsura niya, laging hindi niya alam yung ginagawa niya. Laging nakatingin lang siya kay Reiner. Reiner, ano next? Reiner, takot akong mamatay. Reiner, tatamaan na ako ni Levi. Puta, ganun lagi. Diba? Ganun lagi. Parang, eto kasi yung mga bata pa sila nito that time na takot sila. Kahit na may mission sila, meron silang dapat gawin. Habang si Annie, tamang chill lang doon, tulog lang sa crystal. Tulog lang sa loob, oo. Pero later on, alam mo,
Speaking of, kasi di ba tinanong mo ko kung ano yung na-feel ko, di ba? Dun sa last season. Nakalimutan ko yung mention, di ba sinabi ko, binasa ko yung manga. So, nung binasa ko yung manga, nag-stop ako dun sa part na ni-reveal na may mga colossal titan sa wall. Nalala mo yung scene na parang hinahabol nila si Annie, tama. Hindi ko sure kung tama ako ng pagkakalala. Hinahabol nila si Annie. Tapos parang may instance na may tumamang bato dun sa wall. Tapos yun yung time na kinorder nila si Annie sa loob sa loob nung yung pinaka-inner wall. Kung naalala mo yun. Kung paano siya napunta doon sa pinakababa, paano siya naging super solid na bato. Tapos diba may nalaglag, yung reveal sa ending ng season 2, pa-reveal sa season 3 is may nalaglag na bato. Tapos may nakitang mukha ng colossal titan sa loob. Oo. Diba? Tapos parang nagpanic sila, sabi ng mga priest, uy, takpan nyo yung bawal yung, wag nyong hayaang masinagan ng araw yung titan. Tapos doon ako nagtaka, doon ako huminto actually. Medyo nawalan na ako ng gana after seeing that part sa manga. Kasi parang for me, so lahat pala talaga sila titan. Parang, anong purpose nito? Di ba? Parang, tangina lahat pala kayo titan bakit naglalaban-laban pa kayo? So parang, doon medyo bumaba yung yung gana ko sa show. But anyway, going back doon sa pinaglalaban natin. Hindi, ayun nga, yung descend ni Eren nakita na natin, no? And parang may time skip, parang may time skip, 'di ba? Kasi tumanda sila dito. Mas gumanda si Mikasa, tapos nag-iba na yung mga itsura nila na gears, all black. 'di ba? Parang yung all black na yung time na yon. Alam ko may specific term doon sa nila sa nabuo nilang grupo, hindi ko lang maalala sa ngayon. Check nyo na lang yung Hyper Notes, guys. Lagay ko na lang doon yung term, no? Pero yun yung that time na parang this time, si Reiner naman yung nagmamakaawa kasi si Eren na yung gruesome. Si Eren na yung parang all out sa atake sa Marlian. Oo, doon sa kabila. 'Di ba inatake nila yung gabi na yon na parang may pagtitipon doon or parang may celebration. Tapos nag-transform silang lahat doon. Naging madugo yung gabi na yon that night kasi they were trying to extract Zeke yata. Tama ba? Ito ba yung sinasabi mo na nandun sila sa Marley? Tapos parang meron silang reenactment ng history. Tapos si Eren, andun pala siya sa pinakababa na floor. Nalala mo si Falco? Si Falco yung kumakausap kay Eren di ba? Tapos parang sabi ni Eren, iba pa yung pangalan niya rin that time. Parang dalin mo ba si Reiner or something? Parang dalin mo si Reiner dito or something ganyan. Tapos nung bumaba si Reiner, nakita niya si Eren. Tapos doon nagulantang na silang lahat. Kasi iba yung itsura ni Eren doon, di ba? Yung may siya, may benda sa mukha, tapos putol pa kunyari yung isa niyang leg. Di ba? Parang hindi siya mapagkamalan. Putol yung paa Parang isipin mo, bakit putol yung paa nito? Tapos, nag-transform siya doon sa ilalim ng building. Nasira yung buong keme. Tapos yun yung sinasabi mo, naglaban-laban na sila. Hanggang sumugod na sila Mikasa, sila Armin. Tapos, bumaliktad na di ba? Bumaliktad na Parang nagkaroon ng spy tactics, tas boom, nagkaroon ng invasion Tapos hanggang sa namatay si Shasha. Charot. Yun na. Anyway. Sino yung batang bumaril? Nakalimutan ko yung pangalan. Si Gabi. Yun. Si Gabi. Laki din ang role ni Gabi, di ba? Kasi parang this time, parang malaabi, no? Sa The Last of Us, parang forced tayo to look at yung POV ng kalaban, yung POV ng mga Marlian. Tapos, ang kalaban naman ngayon, yung mga characters natin, sila Eren. Doon ako medyo bumibitaw. Anong nangyayari dito sa part na to? Hindi lang to, may isang maganda pang part na nangyari dito, yung rivalry naman na nabuo kay Levi tsaka kay Zeke. Diba? Yung laging hinahanap ni Levi si Zeke and para patayin siya. Tapos yung spinal fluid ni Zeke for some reason napunta doon sa mga alak. Diba? Pag sumigaw siya ng isang sigaw lang, lahat ng mga uminom doon. Lahat. Yung sa forest, di ba? Yung nagpa-party-party sila. Lumiwanag yung lumiwanag yung forest pagkasigaw niya di ba? Dito ako medyo na-let down ng show kasi hindi ko na alam kung ano yung goal. Hindi ko na alam kung ano yung naging goal nila. Not until it was explained. Di ba? Not until it was explained na kaya pala nangyayari yun lahat kasi nagde-lead sila into a big war or a great war na nangyari dun sa ending.
No? Siguro, before we go to the ending, meron ka bang gusto i-highlight season 4? Na parang bago tayo dun sa finale na mismo ng series. Bago sa finale ng series, gusto kong i-mention yung bigat ng nakita natin yung backstory ng mga Marlians. Kasi 'di ba sabi ko kanina, ang focus ng 1 to 3 is yung buhay sa loob ng walls eh. Kung gaano sila ka-oppressed and all. Pero at the same time, pag lumabas ka kasi doon, maiintindihan mo yung motivation bakit sila kinulong doon eh. 'Di ba? Kasi the people outside the walls are operating under fear. Takot sila doon sa mga taong nandun sa loob kasi mga titans yun eh. 'Di ba na parang anytime pa pwede silang mag-transform. Gaya ng sumigaw lang si Zeke, 'di ba nag-transform silang lahat. So parang makikita mo yung motivation bakit si Zeke ganun na lang yung galit sa mga tao, sa mga taga-Paradis. Bakit si Gabi pinatay niya si Sasha nang walang atubili kasi they are in the middle of war. 'Di ba? Parang doon mo maiintindihan na at a young age these child soldiers are being trained to look at Paradis in that sense na parang sila yung greater threat sa buong humanity. 'Di ba? Kasi parang tayo ang iniisip natin, shit, oppressed yung mga taga-Paradis. Bakit sila kinulong and all. Pero kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun, maiintindihan mo kung bakit eh. 'Di ba? Kasi nakakatakot nga naman parang sa isang iglap pwede nilang burahin yung mundo. 'Di ba? So, yun. Gusto ko i-highlight yung isa sa mga naalala ko na na scene dito yung may peking kudita para ma-overthrow yung mga nandun sa nakaupo sa Senado dun sa loob ng wall na parang oo. Ipapasara nila yung wall nung nalaman nila na parang may bago uling Titan na nakapasok. Yung pala lang yon, bluff lang yon. Para makita nila kung ano yung tunay na ugali nung mga nakaupo doon kasi mali-mali yung mga desisyon nila. 'Di ba? Parang operation din. Doon din napasok no. As we go towards politics talaga no. Yung sa series finale na ng bandang ending, pinaliwanag na yung kay Historia, gumapang na yung tatay ni Historia papuntang wall. Kung hindi pa natin nabanggit 'yon, yung pag-angat niya wala nang ang weird nun, nung part na yun. Walang muka. Yung part na yun, leaning towards the rambling na. Unti-unti na nilang pinapakita si Ymir, mahal ni Ymir, di ba? Yung pagmamahal ni Ymir, doon nagsimula yung lahat to doon nagsimula. And yung pinakita yung parang may mga galamay na huli nilang kinalaban, yung pilit na hinuhugot ni Reiner. Parang centipede, yung centipede, exactly. Yun yung nakita ko na parang yun yung buhay. Yun yung simbolismo ng buhay na after nun, meron uling centipede na lulubog. Dilitaw, magiging Titan, magsisimula uli ng panibagong siklo. Magsisimula uli ng panibagong Eren. Diba? Yun yung nakita kong symbolism. Napakaraming symbolism dito sa sa final series. Doon sa sa series finale, no, sa ending dito sa sa gera. Naalala ko namatay si yung isang kamukha ni Sasha, sino to? Yung si Hanji. Galing din nun. Galing din ang execution nun. Hanji pala. Hanji. Sorry. Nakakalungkot lang. Kailangan ba talagang may masacrifice? Every time may kailangan silang magawa. Kahit yung yung matanda, yung dalawang matanda na nagkulong dun sa dun sa isang ship bago sumabog yung ship. Naalala mo yun? Doon lang sila nagkakilala. Hindi ko ikaw pala yung dahilan kung bakit nagtagumpay yung tropa nila Eren, ganyan. Ang daming nawala dito sa sa final series, no? Dito pa yung isang symbolism na gusto ko i-highlight. Yung scarf ni Mikasa. Doon nagsimula, doon nagtapos. 'Di ba? Yung parang uling nagsimula yan, Yvette, kasi proprotektahan kita, sabi ni Eren. Parang weird this scarf, Oo. Sa dulo sabi niya, hubarin mo na yan, tapon mo na yan. 'Di ba yung parang dumi, gumano na siya Parang Hindi pa nga sa dulo kahit sa middle part pa lang para sabi niya, ano ba yan, ba't lagi mong suot yung scarf na yan? Tapon mo na nga yan, tapos parang nung ending, 'di ba? Suot niya pa rin hanggang sa sa death niya, no. Pero wait lang, meron tayong isang hindi na-highlight. Meron tayong isang part na hindi na-highlight. Na
kung gaano kaimportante yung foreshadowing sa Attack on Titan. Naalala mo yung part na Yes. sinabi mong naalala na ni Eren lahat nung hinawakan niya si Historia. Pero nakita mo Yes. ba yung itsura nung hawak ni Historia, yung parang necklace na sinusuot nila dun sa mga honorary soldier? Korte ng founding titan eh. Tapos hahalikan yung kamay niya, 'di ba? Yung first few scenes bago nagising si Eren, literal yun yung scene na kinuha ni Dina si Carla sa rubble. Tapos yung inangat niya na, tapos yung kakainin niya na scene. Yun yung pinakita sa umpisang-umpisa pa lang. So parang based on what I've seen, sabi ni Isayama, ang una niya talagang sinulat sa Attack on Titan is yung ending. Sa ending talaga siya nagsimula. Kaya ang sabi ni Isayama, kahit to maraming nagalit sa ending ng Attack on Titan, hindi niya pa pwedeng baguhin yung ending. Kasi ano yun eh, yun yung simula ng show. Yun yung reason kung bakit niya sinulat yung buong show. Kasi yung ending nasa utak niya na, yun yung una niyang sinulat. So parang lahat ng foreshadowing na ginawa niya for the whole 4 seasons, mawawala kung iibahin niya yung ending. Kasi di ba syempre yung mga fans, alam mo na, hindi dapat ganyan, dapat nabuhay si Eren, eme. Pero yun yung beauty ng Attack on Titan. Meron akong nabasa na parang it does make sense, no? Pero hindi ko sure kung totoo to. Hindi ko na fact check. Men talaga ni Isayama, baliwin tayo sa Attack on Titan. Oo. Na parang bahala kayo dyan. Lahat ng pasabog ko, hindi to magiging conventional sa mga anime na nakagisnan nyo. Parang ganon. And then, ganun yung nangyari. Diba? Ginaliw niya talaga tayo lahat. Oo, lalo doon sa mga nabanggit natin previously, no. Maraming nabanggit mo na yung mga foreshadowing. Gusto kong banggitin yung isang foreshadowing dito ng yung sa Scarp tsaka yung kay Armin. Nagets mo ba yung sinabi niya, yung nag-uusap sila sa bandang dulo na parang, di ba, nag-break character si Eren na parang at one point, I wanted to succeed, to destroy 80% of the population, ganyan. Pero nung nag-break character na siya na parang, ayoko talaga to eh. Pwede ba bumalik na lang tayo doon sa putang ina. Yun yung tunay na Eren. Diba? Yun yung Eren na bata, yun yung Eren na takot na takot. Yun yung Eren na napilitan, na pasahan ng responsibilidad. Kailan yung word na responsibility. Yes. Na parang doon siya nag-break character. At kahit si Armin, nag-break character din siya. Although hindi ko na-gets kung bakit sinabi ni Armin na parang, thank you Eren for doing this. I wanted this too. Na parang I invoke you to do this, to destroy the people, the population. Naalala mo ba kung may ganung alter ego si Armin nung binanggit niya yun, parang bago sila magyakap? Hindi ko maalala exactly yung part na yan. Pero ang naalala ko is na-realize ni Armin na siya pala talaga yung punot dulo kung bakit yung ganito. Kasi dun sa storybook na unang shinare niya kay Eren, yun talaga yung naging reason, di ba, kung bakit gusto ni Eren makalabas dun sa outside. Gusto niyang makita yung outside of the walls. Dahil dun sa picture book na pinakita ni Armin sa kanya, na alam mo ba, yung mundo sa labas, ganito, ganyan. Parang siya yung nagtanim ng question kay Eren, yung sense of wonder. 'Di ba? So, yun. Tapos, doon towards sa ending, syempre, hindi ko din siya totally ma-articulate na kung tama ba ako ng pagkakaintindi or what. Pero pinakita niya kay Armin yung mga possible na endings. Pinakita niya rin kay Mikasa na this could have happened kung ikaw yung pinili ko. 'Di ba? Yung part na nandun sila sa cabin na parang antay na lang daw nilang mamatay si Eren kasi 'di ba nga merong Titan curse na they can only live for a certain amount of years. Saka meron pa akong gustong i-mention. 10 to 15 years ata. 13, to be exact. Years. Okay. To be exact tayo dyan. Tapos, goods. Speaking of Armin, kung mapapansin mo, episode 1 pa lang, si Armin yung narrator. Kasi diba, ayan, very fresh sa utak ko. Pinanood ko ngayon yung episode 1. Siya talaga yung nagkukwento. Maduga, nag-review. Hindi, plano ko na talaga siyang i-rewatch. Matagal na. Pero, okay. Parang nag-click lang sa utak ko na sabi ko, shit, si Armin to nagsasalita sa umpisa na ine-explain niya kung anong nangyari. Na parang, this is the day where the humanity kineme, ganyan. Parang, oo nga no. So, ibig sabihin, hindi na si Eren yung nagkukwento. Hindi na si Eren yung bida. Parang,
etong pinapanood natin na to is coming from Armin's perspective. 'Di ba? Okay. Anyway. Ganda na. Yung bandang dulo kasi, ito gusto ko i-highlight, no? Di ba hindi nagiging Titan? For some reason, hindi nagiging Titan yung mga Ackerman. And modified kasi yung nila, yung genes nila. Si Levi, kitang-kita naman natin. Si Mikasa, napakalakas kapag nako-corner. Si Kenny din. Di ba? Pinakita din si Kenny. Ang galing din ni Kenny as an Ackerman, no? And nangyari yung ginawa ni Zeke through that miasma, yung nag-release ng miasma, tas na-inhale nila ng mga Eldian, mga company Eren. Nung time na yon, yung parang tangina, kailan ba 'to matitigil? Kasi dapat okay na yun eh. Tapos nag-final form si di ba, si Eren. Tapos balik na naman sila lahat ulit. Bago yun, may gera pa rin eh. May gera pa din eh. Yung Marlians versus Eldians na nagtatapatan na dapat naging magkakampi na, 'di ba? Ang gulo, tangina yung gera, yung tema nung yung tema nung anime, kitang-kita mo dito eh, na hanggang dulo may gera. Na kahit natapos na, meron pa rin afterwards. Diba? Hindi, tsaka yun, diba yung sinasabi ni Eren na parang kaya niya nga pinili na just to wipe out the population. Kasi daw sabi niya, hindi mawawala yung hatred eh. Yung cycle of hatred. Parang, pain ba to ng Naruto? Charot. Hindi, pero parang mas gugustuhin niyang ubusin yung 80%, para makita niya mabuhay sila Mikasa. Yes, exactly. Pero wait lang, meron akong question sa'yo, Kuya Balls. Meron akong question sa'yo. Kasi diba, eto, sabi nga natin, the whole theme of the show is more on war, it's more on despair, destruction, and all. Pero hindi ka ba na-cornyhan? Yun nga, hindi ka ba na-cornyhan na ang ending pala, love, yung magliligtas, or parang love, yung overall theme? Ewan ko, parang medyo na lang ako doon. Medyo na cornyhan, I guess. Kasi parang walang hints of romance eh, dun sa show eh. Yes. Diba? Tapos parang, diba, ang reveal nga sa ending, in love pala si Ymir kay King Fritz, kaya pala niya sinusunod hanggang ngayon yung command. Yes. Pero, parang medyo doon lang ako na, na, okay. Nung medyo parang OA na yung para sana man lang, naging, diba? Parang sana man lang, kung merong mga hints from the beginning pa lang, na talagang, kasi ito yung hindi ko ma-explain talaga sa sarili ko is, I see Eren and Mikasa as siblings, step-siblings. Hindi yung mabura sa isipan ko kasi growing up, magkasama sila eh. Diba? So parang, hindi ko sila mabigyan ng mali siya ba? Parang ganun. Tapos di ba parang nag-confess nga si Eren sa ending na mahal niya pala talaga si Mikasa, pero parang for me, parang may halong ganon. May halong konting... May halong cringe. Cringe. Kasi hindi nga yun yung tema ng show na in-introduce sa atin. Di ba? Oo. Tapos parang, buti sana kung hindi ko rin alam na lumaki sila together, di ba? Kasi di ba in-adopt nila si Mikasa? So parang, yes. Step-sister. Charot. Step bro, what are you doing? Hindi, ito Di ba? Yung isa pang magandang reason ng alter ego ni Eren, naalala mo to, yung parang may bata siyang sinagip, pero na to, kasagsagan na to nung pa-descend niya to madness, into that responsibility na nag-sorry siya, umiyak siya. Tangina, sorry niligtas kita pero papatayin din kita ulit kasi gugunawin ko yung mundo. Yung ganong klase. At doon din sinabi ni Mikasa na kung sinabi ko bang mahal kita, that time. Uminto ka na nung gabi na yon. Diba? Yun yung what if niya eh. Diba? Yun yung what if niya. Medyo OA dun sa part na sino yun? I'm really bad with names. Yung umiiyak na parang Eren must die. Itignan niya na si Mikasa kasi hindi matanggap ni Mikasa. Gusto pa rin gawin ni Mikasa is iligtas siya. Na parang i-convert pa din na... Hindi ba si Armin? Si Jean? Hindi, si Jean ata yun. Basta yung gray yung buhok. Yung lalaki na yun, basta yung kasama niya dun sa lumilipad na sila dun. Parang, nakagano na siya, Mikasa, sana naman maintindihan mo na. Parang, gano'n na yung gusto nilang sabihin. Kinausap na sila dun sa dun sa may puno, yung pag napupunta sila dun sa utak ni Eren, yun. Ito yung, kung usapang corny, at dito ako na-cornyhan, dun sa power of friendship. Bakit bigla nagkaroon ng sariling utak yung mga Titan? Si Bertolt, naging Bertoldo.
Ang hirap bigkasin. Oo, Bertordo. Medyo gets ko yung part na yun kasi 'di ba nandun sila sa likod nung nung founding titan 'no, tapos 'di ba huminto lahat ng mga naglalaban, naging kakampi nila yung parang mga yun nga si Oh, Bertold, oo. yung Yung mga mga patay na Titan. form nung mga old Oo, titan. oo. Oo. So ang nangyari kasi is si Eren kasi para makontrol niya yung mga colossal titan, kailangan niya yung katawan and yung power ni Zeke. 'Di ba kailangan nakahawak siya dun sa someone from the bloodline, from the Yes. royal Yes. bloodline. Royal So bloodline, yes. ngayon, ang nangyari kasi si Zeke parang wala siya sa kamalayan, umuoo na lang siya sa gustong mangyari ni Eren, wala siyang sariling paninindigan, wala siyang say. Parang, "Okey sige gusto niyang patayin yung world, okey," ganyan. Tas andun lang siya dun sa parang sa may puno nga na sinasabi mo kanina. Tas 'di ba parang dumating dun si Armin tas kinausap niya si Zeke. Yes. Cornyhan lang ako kasi may baseball pa na pinakita tas si naman, si Armin ang hawak niya yung seashell. Na Oo. parang symbolism siguro Oo, na kung ano oo. man yung nagre-represent sa kanila. Tapos natauhan si Zeke kaya nawalan ng control si Eren dun sa mga Titan na kinokontrol niya nung umpisa. So yun. Yun yung reason. I Okey, think okey. I think. Tapos nagkaroon ng sariling malay siguro yung mga dating predecessor ng mga Titans and all. So yun, nagkaroon ng power of friendship. Medyo corny nga, yes, pero Power friendship tsaka shonen. talk no jutsu. Dun lang medyo Oo, 'no? 'di ba medyo ano lang ako parang okey, pero nag-make sense naman siya, nag-make sense naman siya in a way. Ano sana hindi ko alam hindi ko alam talaga kung paano sila mananalo nun kasi sobrang outnumbered sila that time. Akala ko mabubuhay si Zeke. Kasi parang si Zeke nagkaroon ng change of heart na parang, "Oy, dito na ako." Yung kupakaway siya na parang Oo. wala sa giyera ang puta. Napaka out of character. Tapos yun lang, pinugutan lang siya bigla ni Levi 'no. Ni Yun yung Levi. isa sa Pero mga 'no, hmm, pero feeling ko tanggap na ni Zeke na papatay na siya ni Levi dun, eh. Wala na siyang ginawa, eh, parang sabi niya nga, "Hi, hindi na rin siya nag-harden, Levi. eh. I know you've been Oo, waiting for me." Oo, parang oo. nakagano'n lang siya. Ang bilis lang, Anyway, ang bilis. going back. Parang wala man lang Sorry. satisfying cutscene nung naglaban sila na Mm, ang tagal na ng gustong patayin si Zeke pero walang nangyari. Isa sa mm, mga paborito kong character talaga dito si Zeke din. Kung paano niya ginanapan mm. yung quote unquote brother, pagiging brother niya Role niya. kay Eren, no? When it comes to the favorite characters, Bibs, sino ang paborito mo dito sa series na 'to? Parang Shit. napaisip. Mikasa yung unang pumasok sa isip ko, eh. Oo, Biased, eh. Biased girl. oo. Hello, naka-scarf nga ako nung Oo. college pa lang. Mikasa best girl. Pero in terms of depth sa character siguro, I would say Reiner. Grabe yung niya, eh, yung character development from start to finish, eh, 'no? Hanggang sa huli siya na yung talagang tumatanggi, eh, Galing. sa lahat, eh, 'no, ng Yes. laban, eh. So Best parang boy. Best boy. best boy si Okay. Reiner. 'Di ba? Yes. Ikaw ba, sino bang Yes. favorite mo? Nagtatalo ako between Erwin and Levi. Pero I guess Levi talaga. Levi talaga. Never nag-falter yung pagtingin ko kay Levi kung ano yung gusto niyang mangyari at kung saan yung niya, mission niya dito sa series na to. Pero may question ako. Walang betrayal side eh. Hindi ako Oo. binetray nung character eh. May question ako. Satisfied ka sa naging ending kay Levi? Okay lang sa'yong nabuhay siya or mas gusto mo kung na-deads na lang siya? Mas okay sa akin, okay sa akin na buhay siya. Kasi siya yung living embodiment, living embodiment ng lahat ng core na namatay. 'Di ba? Yung nakita niya na parang nung nakita ni Hans na biglang nandoon si Erwin sa harap niya kasi namatay na siya. 'Di ba? This time, Kinilabutan ako. Levi gets to live and tell the story. Mare. Levi gets Grabe to yung live and tell kilabot the ko story. nung tawag dito yung kay Hanji. 'Di ba nandun siya sa nakahiga lang siya doon sa sahig, sa floor. Tapos biglang sabi niya, "Ano na nangyari?" Biglang nawala yung mga Kasi sugat. Oo, nawala yung mga sugat. Tapos 'di ba parang nakita mo lang yung mga footprints ng paa ng mga Titan. Titan. Sabi niya, "Ano nangyari?" Tapos biglang andun si Erwin. Sabi ko, "Shit."
Ganun talaga yung feeling. Talagang huminto ako for a few Yes. seconds. Parang, pinos ko pa yung Yes. show. Sabi ko, gusto ko lang siyang Yes. namnamin. Sorry, namnamin ko lang. Tapos play ulit. Tapos yun na, iyak na. Iyak na talaga tayo. Tapos nung sa ending nga, yung kay Levi, no? Nakaupo siya dun sa parang may bato sa likod niya. Sa bato. Tapos nakaganon lang din siya. Boom! Ganun eh. Sasagi, oh. Kuya Balls, sasagi talaga. So yun. Siguro, as we go towards the finale of this episode, ano yung takeaway mo sa Attack on Titan, Bibs? Wait, napaisip ako bigla kasi kung thinking of takeaway sa Attack on Titan, no one is inherently evil dun sa show. Parang for me, lahat sila pinaglalaban lang nila what they think is right. Kung ano yung tingin nilang tama. Parang hindi siya question of morality. Kasi di ba si Zeke, sige, sabihin natin question of morality na gusto niyang i-euthanize lahat ng mga taga-Paradis. Pero may purpose siya kung bakit eh. Gusto niyang i-liberate yung mga taga-Paradis in his own way. Pero si Eren, he also wants to liberate yung mga taga-Paradis, again, in his own way, by killing 80% of the population. Diba? So parang, gets mo? Yun yung, may mga sarili silang motivation. Si Gabi, nung pinatay niya si Sasha, ang dami kong feelings no, na parang tang inang bata to, bakit ba to nabuhay, diba? Pero, again, may pinaglalaban si Gabi. Diba? May pinanggalingan siya na makikita mo yung backstory niya na ganun pala yung pinanggalingan niya. So parang, yun, wala talagang right or wrong. Although, yes, wrong na pumatay ng 80% of the population, pero yun yung tingin niyang tama at that time. So, yun. Ikaw ba? Anong takeaway mo? Ako, ang takeaway ko dito, talagang yung war, paulit-ulit lang. Yung gera, paulit-ulit lang. And kung hindi siya mahihinto, meron talagang tamang mga tao na dapat mag-step up. Dapat may mga tao na kahit hindi natin naiintindihan, nag-i-step up sila, no? Isa sa takeaway ko yung war, pero yung love din, isa yung takeaway ko dito. Natangina. Love and war, no? Wag din masyado. Wag din masyadong magmahal, magbigay ng ganong klaseng OA na pagmamahal. Kasi, dun nag-ugat eh. Yung hindi ka na makahindi, yung hindi ka na, tangina kasi, magbigay ka ng konti sa sarili mo. Kung binigyan nila ng oras yung sarili nila to listen to themselves, baka it could have turned into something better or something more rational to both sides siguro, no? And yung regret nandun eh. Pero kasi Kuya Balls, ito, wait lang, sorry, cut you off. Iba kasi ang pag-ibig eh. 'Di ba? Pag-ibig, hahamakin ng lahat, 'di ba? Masunod ka lamang. Florante at Laura pa tayo diyan. Tsaka yung iba talaga siya eh. Parang hindi mo mararationalize nga yung mga bagay-bagay kapag you're talking about love. Yes, diba? Agree. Ganyan ako dati. pero ngayon, I learned to look for the balance. Balance lang. Okay. Balance talaga. Yun. At ang layo ng mararating kung nag-uusap yung mga tao kaysa magbugbugan. Diba? Oo. Diba? So yun lang. Honestly ako, yung journey ng Attack on Titan, roller coaster siya in a way, especially dun sa nabanggit ko, sa 1 to 3. And for me, it was a great ending. Hindi perfect. Gaya ng mga ibang nababasa ko. Hindi GOAT, ganyan. Hindi ganon. Pero when it comes to what it made us feel, diba, dito sa anime na to, isa siya sa mga talaga, magandang anime as of now. Satisfying talaga yung ending niya. Tsaka, yun nga, pag binalikan mo ulit, makikita mo yung beauty eh. Kung paano siya sinulat, paano yung foreshadowing na putya, umpisa pa lang, ending na agad pala talaga yon, diba, na umiiyak si Eren. Diba? So, tapos, kasi nga walang manga reader sa ating dalawa, technically, alam mo ba yung unang line ni Eren sa show or dun sa manga is first word that was written in the manga panel was Mikasa. Tapos yung last panel na nakasulat or last word na nakasulat dun sa manga panel is Eren. So parang shit.
Nagets mo ba? Shit. Sorry. Ang gulo Parang pala ang lapit pag pinagdikit, pero ang layo nila. Ganun ba? Ganun ba ibig sabihin? Oo. Na parang kung Hindi, sa isang yung bilog, sa unang kanila word, nagtapos. Oo. oo, sa kanilang dalawa nagtapos. Kasi yung unang word ni Eren was Mikasa. Yung last word ni Mikasa, doon sa pinakadulo ng chapter, is Eren. The beauty of Attack on Titan. Shinso Sasage. Sasagio. Tapos, yung unang-unang sinabi ni Eren dun sa manga, which is not in the anime, is, Mikasa, when did your hair grow so long? Yun yung una niyang sinabi sa manga. Kasi kung iisipin mo, di ba nananaginip siya, dun sa panaginip niya, maikli yung buhok ni Mikasa eh. Tsaka yung huli niyang scene na nakita is yung mukha ni Mikasa, napapatayin na siya, pero yung mukha ni Mikasa loving eh. Tapos ang ikli ng buhok, tapos pinatay siya, tapos nung naiyak na lang siya, nagising siya, nakita niya ulit yung mukha ni Mikasa. Tapos wait lang, sorry, na-hype ako dun sa last part na, di ba papatay na nga siya ni Mikasa. Nakapikit siya throughout the whole rumbling. Buong time na pinapatay niya yung mga tao, nakapikit siya, pero for one last time, dumilat siya para makita niya yung mukha ni Mikasa bago siya tuluyang namatay. Woo! Shinso Sasage! Thank you guys. Thank you for coming to my TED Talk. So, yun lang naman ang pinaglalaban ko. Napakagandang ending ng Vibs. And maraming salamat guys sa lahat ng nakinig dito sa episode natin ng Attack on Titan. Let me know your thoughts as well dito sa napakagandang anime at series ito. Especially nabanggit namin na hindi kami nakapagbasa ng manga. No? So yun yung isang blind spot namin na gusto namin sanang makita through your version of the story. Kung saan nyo man ito mapapakinggan, whether it be sa YouTube or sa Spotify, sana ma-comment nyo no, sa ngayon. Yvette, anything to promote dito sa sa Hyper Geek? Welcome to invite them no sa mga upcoming projects and shows mo. So yun guys, follow nyo lang kami sa aming YouTube channel or subscribe to our YouTube Ara-Ara channel, and also I have my Facebook page Vivs, meron din ako Instagram at Vivs Black Mage, and catch me and Kuya Balls every Sunday sa topic ng The Game Silog Show every 6 p.m. Manila time. O, di ba? Yes, Manila time. Lagi ko nakakalimutan i-promote yung topic. Pero yun guys, every Sunday, 6 p.m., manood kayo sa amin. And palagi na nating hatakin si Bibs pag may anime tayong gustong mapag-usapan. No? So, gawin natin. Daming insight. Oo, totoo. And when it comes to Hyper Geek, guys, you may support this channel by simply following and sharing your thoughts. So, gaya nung nabanggit ko kanina, sharing this episode as well sa mga tropa nyo sa Shiganshina, mga fan din ng Attack on Titan. And if you want to further support Hyper Geek, available na tayo sa patreon.com/hypergeek with Kuya Balls. Yan. You may support per as low as $1. Yan, napaka-mura lang yan guys. Kung sakaling gusto nyo pang suportahan yung show, dahil isa sa mga bentahe ng Patreon, for me, among any other things na gusto kong ibida sa inyo, ay yung makapasok kayo dun sa Zero City Underground. No? Ito yung exclusive supporters community chat natin kung saan pinag-uusapan namin yung mga ganitong klaseng bagay on a more intimate level. No? Nandun din si Vibston kasi yung mga Facebook subscribers natin from before, nandun din. Nasa Zero City Underground. And sana makita ko kayo doon sa Underground, no? Shoutout sa lahat na naka-suporta sa atin sa Patreon, sa naka-all out na support na si Sands. Maraming salamat. Under Hyper Geeks Assemble, shoutout kay Mike Rubio, Xcore Gamer, at kay RD Casimiro. Eto na naman ako, nawawala na naman ako towards the end of the show, pero binubuhay niyo yung Hyper Geek, guys. And for that, maraming salamat. Because Hyper Geek is my main content as of now. If interested ka pa rin to follow me on other geek-related content, you may check my socials. No? Nandito rin sa link. Kasama ng mga link ng socials din ni Vibs dun sa mga shows niya. No? Again, for more details, please check the Hyper Notes. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita na lang muli tayo sa susunod na episode ng Hyper Geek. Out na muna kami in 3, 2, 1! Jesus! Let's go! Woo!